plants and others. This video mga kabayan, and lagi ko na itong nasasabi every time mag-live ako sa ating Facebook. So, share ko po sa inyo kung ano po yung mga reason kung bakit nagkakaroon po ng mga black spot sa dahon ng ating mga pinaka magandang houseplant, which is yung ating rubber tree. Mayroon tayong mga dapat iwasan, mayroon tayong dapat gawin, dapat i-adjust, at kung hindi talaga naiwasan mga kabayan na nagkakaroon na ng mga black spot yung ating rubber tree, kasi kahit ako, meron ako niyan, but alam ko kung ano ang reason talaga. So yun po ang share natin sa inyo mga kabayan, and then magagawa natin siya ng paraan bago pa talaga kumalat. So ang pinakauna ay dapat talaga yung ating potting mix is very fast draining soil talaga yung gagamitin natin mga kabayan, kasi ang rubber tree ay minsan madali silang ma-overwater talaga. So, yung gamit kong potting mix ay the same lamang po sa mga potting mix na ginagamit ko sa aking mga succulents, sa aking mga cactus, sa aking mga ibang house plants. So, isa lang po ang aking potting mix na ginagamit. So, yun po ang una mga kabayan, dapat potting mix natin is a very fast draining soil talaga. And then, i-consider din po natin na yung mga pots ng ating rubber tree ay mayroon pong sapat na drainage holes dito, kasi merong ibang pots mga kabayan na kukunti lang yung holes, maliit yung holes. So kailangan meron tayong enough drainage para talaga yung excess water na hindi na kayang higupin ng roots ng ating mga rubber tree ay pwede niyang talaga ma-release niya mga kabayan. Ganda naman yung terracotta na tatamnan natin ng ating rubber tree, kasi nakakatulong din yun sa pagsipsip ng excess water na nandoon pa rin sa ating potting mix. Yun nga lang, mas mabilis siyang mag-dry, but on the other hand, mas maganda. So, wala akong nakatanim sa terracotta pot na rubber tree, kasi mas gusto ko yung sa plastic pots, which is yung like this one, nursery pot, kasi always po siyang moist, but hindi po siya overwater. So, second one, sa paglalagay naman po ng ating rubber tree ay dapat siya mga kabayan, nasa very bright indirect sunlight po mga kabayan. Although karamihan po dito sa mga rubber tree ay nakatanim po sila sa ground, and then sa hindi po nakakalam, yung rubber tree po natin mga kabayan ay once na itatanim natin yan siya sa ground ay tutubo po yan siya na malaking puno talaga, same as puno ng mangga, puno ng mga palmera, yung mga karaniwang puno guys. So lumalaki po talaga siya, and then ayan yung harapin yung full sun talaga sa mga rubber tree, kasi karamihan dito mayroon akong nakikita, lalo na yung mga tiniki like this one and burgundy also. But yun nga, kapag matagal siya sa shaded, dapat muna natin siyang dahan-dahan i-expose sa sun. So yan po yung katangian ng rubber tree. So dito na tayo sa mga causes kung bakit po nagkakaroon ng dark spot yung leaves ng ating mga rubber tree. So rubber tree mga kabayan, ang pinaka tindi talaga na reason kung bakit nagkakaroon ng black spot yung ating mga rubber tree ay pinaka number one is overwatering talaga mga kabayan. So mayroon akong mga rubber tree dito, but hindi naman lahat, I think 2 puno lang. So nagkaroon po sila ng black spot kasi last time ay halos everyday ko sila dinidiligan mga kabayan, and then later on na-realize ko pala sila, yun nga, ayaw nila ng masyadong tubig. So every 3 days lang ako nagdidilig sa kanila, and then sa pagdidilig mga kabayan, dapat hintayin nyo po na pag totally dry out talaga yung potting mix, or at least 2 inches or 3 inches from the top of the soil ay dry po siya. So paano malalaman ng ilang inches na po ang na-dry yung kanyang dito topsoil mga kabayan, is dig nyo lang po yung daliri nyo dyan, and then feel nyo po yung soil is moist or dry. Kayo na po ang nakakaalam if diligan nyo na ba siya or hindi. Ever po na napansin nyo na po yung inyong mga rubber tree na nag-overwater na siya mga kabayan, so paano ba natin maiwasan yung pagiging overwater? So ang gagawin nyo lang po ay
i-adjust nyo lang po yung pagdidilig sa kanya. Kung for example, isang litrong water yung inidilig nyo sa kanya, bawasan nyo po yan, gawin yung kalahating litro or 1/4 ganon. So i-adjust nyo po yung pagdidilig sa kanya mga kabayan, and then mag-a-adjust din po yung inyong mga halaman, and then babalik po sila sa sigla. So kagaya doon sa aking sa aking pinakamataas na rubber tree, so hindi ko siya sinali dito kasi nga nakatali siya sa poste. Yan po yung pinalid ng hangin last day. So maganda talaga yung dahon niya, and then yung pinaka-old talaga na dahon ay nandiyan pa rin mga kabayan. So 3 years na siya sa akin. So yung pinaka-bottom talaga na dahon ay hanggang ngayon green pa naman siya, hindi pa rin siya naalis. So yun naman ay nabigyan ko siya ng tamang schedule ng pagdidilig. So minsan hindi ko siya nadidiligan ng 2 weeks kasi yun nga, bererot bow na po siya mga kabayan. So gusto nila yung moist sila but hindi sila overwater. Another one causes po ng pagkakaroon ng black spot dito sa ating mga rubber tree ay siya, yung fungus, yung mga viral diseases mga kabayan, yung molds. For example, na-overwater siya, makikita natin yung molds sa pinaka-top talaga na soil guys, kasi may nangyari yan sa akin pero hindi siya rubber tree, nangyari yan siya sa aking mga succulents na overwater talaga siya. I think na-vlog ko yan, hindi ko matandaan kung ano succulents yon. So makikita nyo talaga yung molds sa top ng soil. So isa din po yan sa cause na magkakaroon ng black spot yung inyong dahon ng inyong rubber tree. So ngayon, ang isa din sa mga pinaka na reason, so sa experience ko lang mga kabayan, since yung mga rubber tree ko ngayon healthy naman sila, but I think ngayon lang talaga siya na no-notice ko po na lapitin siya ng mga skills. So yun po ang na-point out ko kung bakit yung some of my rubber tree ay nagkakaroon ng mga black spot dito sa kanilang dahon mga kabayan. So sa overwatering naman ay hindi ako masyadong agree doon kasi tama lang po talaga yung pagdilig ko sa kanila, but yung reason na nagkakaroon sila ng mga ganito, mga black spot, ay yun pong nakikita ko na mga skills talaga mga kabayan. So hindi ako mag-worry kapag skills lang kasi madali naman siyang cure yung mga skill. So ngayon ipapakita ko po sa inyo yung isang dahon na mayroon talagang skills mga kabayan, and then nagkakaroon po siya ng black spot. Ito yung medyo na overwater ko before. Then this one guys, ayan. So mga ganyan, mga black spot. Consider na rin natin yung matagal sila sa shaded tapos binigla natin sila sa full sun, magkakaroon din yan sila ng black spot. Parang sign siya na nagkakaroon siya ng sunburn. So kagaya this one nung ating burgundy mga kabayan, kasi nga nilagay ko yan siya sa full sun before nung dito pa yung aking table, and then talagang nainis ako, so nilagay ko siya sa full sun, nagkakaroon po siya ng sunburn dito sa baba. But yung mga bagong dahon like this one is nagiging okay na kasi binalik ko na siya dito sa shaded. So ngayon mga kabayan, sa sinabi ko na kanina is papakita ko po sa inyo yung dahon na mayroon talagang scale. So hopefully mahahanap ko siya dito. Matagal ko na sana siyang tanggalin, but nire-reserve ko po yung scale na dumikit dito guys. So ayan po siya mga kabayan. Kikita nyo po yung black na yan. Yan, so scales po yan. And then kapag may nakikita kayong ganyan, pwede nyo alisin using your daliri. Pwede nyo yung scratch mga kabayan. Depende sa inyo kung hindi kayo maarte or hindi kayo nandidiri. Kasi ako ginaganyon ko lang yan siya. Yan. So, naaalis lang po yan siya mga kabayan. So, ganon. And then, mayroon din dito sa mga bagong dahon. Ayan, pero hindi pa siya masyadong maano guys. This one, yung mga puti-puti dyan. Liit pa sila na skills mga kabayan. So, actually, lilinisin ko sana ito. But, hinintay ko talaga muna na ma-vlog ko siya. Yan po, yan siya mga kabayan. Scratch natin, maalis po yan siya. Ayan o. Ganyan. Yan po yung mga reason kung bakit yung aking mga kabayan, yung aking mga rubber tree ay nagkakaroon ng mga black spot sa
kanilang dahon. So, yun po ang pinaka main reason dito sa aking mga rubber tree, mga kabayan. And then, minsan, kapag mayroon ding mealybugs, once na mapapansin nyo po yung dito sa puno ng inyong rubber tree na may gumagapang na mga ants, gumagapang na langgam, it's a sign po na mayroon po siyang mealybugs, mga kabayan. Kasi yung ants kasi or yung langgam is maano sila, lumalapit talaga yan sila kapag may mealybugs kasi parang may sinisip-sip sila doon. So isa din yan sa mga reason, considered ko reason na magkaroon po ng black spot yung ating mga rubber tree. So paano nga ba natin lilinisin or aalisin yung mga young na mga scales na hindi pa masyadong kumakapit talaga? Kasi parang sinisip-sip po nila kung saan po sila dumikit, mga kabayan. Sinisip-sip po nila yung, kumbaga, yung juice ng dahon na yun, kaya sila nagkakaroon ng black spot, mark din siguro ng pagkagat or pagsip-sip ng kanilang juices. So, yung ginagawa ko ay in-sprayhan ko lang siya, mga kabayan. Kukuha lang po kayo ng malinis na pampunas. So, ito yung gagamitin ko, guys. Ayan, so kahit anong materials, as long as malinis lamang po, yun po ang gagamitin nyo. Tapos, i-sprayhan natin. Pwede mag-spray dito sa dahon. Sa dahon, pwede din dito sa basahan. So, yung ginagamit ko ay Ecopest oil, mga kabayan, which is mayroon siyang pangtanggal ng scales, pangtanggal ng mealybugs, pangtanggal ng aphids, or yung mga yung mga common na mga insekto or mga viruses na kumakapit dito. So, ganyan na siya, mga kabayan. Naalis na po yung mga maliliit na scales na hindi pa masyadong nakasipsip. Kasi once na marami silang nasisipsip, yung color nila mag-change na po into black. So, meaning, nabusog na po sila, mga kabayan. So, this one kasi is medyo maliliit pa lang. So, pupunasan lang po natin siya, mga kabayan. So, yung isa na pinakita ko sa inyo kanina, this one. So, sprayhan lang po natin. As nakikita nyo, guys, may mga puti-puti yan dyan. Na yung mga young pa talaga na scales. Ayan, oh. Yung mga puti dyan, guys. Mga puti na dot. Mga yan sila, mga scales yan sila, mga kabayan. Na pwede natin siyang alisin using your fingers, daliri. Ayan, oh, yan. Naaalis siya, mga kabayan. So, sprayhan natin. So, pwede nyo rin sprayhan doon sa dito sa ating basahan, and then iwa-wipe lang po natin yan, mga kabayan. So, ganan. Madali lang siyang maalis, basta yang pa ang yung medyo hindi pa siya masyadong matanda yung scales, guys. Madali lang siyang marab. Rarab lang natin yan siya, and then check nyo rin dito sa likuran. If ever, so nakikita nyo, guys, ayan, oh. Mayroon ditong medyo black na, yan o, black na siya. So, lumalaki na siya, marami na siyang nasipsip. So, aalisin natin yan siya. Actually, medyo matagal ko na itong nakita, pero hindi ko siya inalis kasi gusto ko po munang i-vlog. And then, ma-share ko po sa inyo. So, check nyo po yung dahon ng inyong mga rubber tree, guys. Sa harap, dito sa likuran. And then, ganyan. So, nawala na po yung mga puti dyan. So, ganyan lang po ang pagtanggal, mga kabayan, ng mga mealybugs dyan. I mean, mga scales natin. So, kung wala kayong mga ganito, hindi ko kasi alam kung mayroong ganito sa Pinas. Basta any pest oil po na pangalis ng mga mealybugs, mga aphids, mga scales, pwede po. Ganyan. And then, once na matapos na pong magpunas ng dahon, guys, so if ever po yung isang puno ng rubber tree, mayroon din kayong nakikita na maliliit na scales. So, kung pwede, papalitan nyo po yung basahan nyo or hugasan nyo bago nyo po gamitin sa ibang puno. Kasi ang tendency po niyan ay yung naalis natin dito, hindi lang siguro scales yung nandito, hindi natin alam kung mayroon tayong hindi nakikita, ay mata-transfer po dito sa another puno if ever hindi nyo po palitan or hindi nyo po hugasan. So, isang basahan sa isang puno or sa isang pot, mga kabayan. And then, kung wala kayong maraming basahan, but imposible naman, so, pwede po kayong gumamit ng panibago. Or mas madali siguro kapag i-wash nyo lang po siya, mga kabayan. At least, naaalis po yung mga bacteria from the first
pot ng inyong halaman. So anyway guys, ito pala yung isa din sa mga pinugot ko. Maliit lang yan siya mga kabayan. Ayan o, pinugot ko kasi nga gusto ko rin siyang mag-lash kahit maliit. So yan na po yung bagong tubo niya pala, dalawa. And then mayroon din dito sa baba. So nagiging tatlo, and then may nakita din po ako dito sa gitna ng kanyang katawan. So I think 5 yung bagong tubo. Mas ano siya, mas malaki na yung bagong tubo niya guys, kasi ito yung medyo nauna rin but hindi ko siya na vlog, and then sumunod po yung aking tiniki, yung bago nating vlog. So yan po ang aking isi-share po sa inyo mga kabayan. Hopefully wala akong nakalimutan.